Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Ketty from Maiden Scent, and sa video natin ngayon, this will be some tips and recommendations na mapoprovide ko sa inyo for safety purposes and to set your expectation when you are using scented candles. So the first one is huwag natin i-disregard yung warning label na nakalagay sa scented candles natin. I know for a fact na kapag bumili tayo ng scented candles, hahanapin lang natin yung scent na gusto natin, tapos sisindihan lang natin siya kung saan lang natin siya gusto sindihan, then we will expect for the scent to fill the whole room. So, hindi siya basta ganun lang. So, warning labels, nandyan yan for a purpose. So, dyan kasi nakalagay kung ano yung mga dapat nyong gawin. So, nakalagay dito, burn within sight. So, that is for safety purposes. Keep away from things that can catch fire. Keep away from children. So, yes, it is very important to read the warning label. And also, nakalagay rin dito yung second tips natin, which is trim your wick. Trim your wick. Depende kung gaano kahaba yung wick nung na-purchase nyo siya. So, there are some scented candles na medyo mahaba pa yung wick niya. So, kailangan nyo siyang i-trim. You can use wick trimmer like this. Ito, kung mahilig kayo sa scented candles, I suggest mag-invest kayo sa wick trimmer. Kasi pag sobrang baba na nung wax, ang hirap ng abutin kung scissor lang yung gamit nyo pang trim ng wick. We have the cotton wick, yung regular wick natin, and the wood wicks. So, the wood wick, madali lang siyang i-trim. Matitrim mo siya without using wick trimmer. Okay, example ako. So, ano nga ba yung reason ba't kailangan nating i-trim yung wick kung nagamit na natin siya tapos medyo mahaba pa siya, tapos yung black sa taas, kasi mas nakaka-cause ng mas mataas na flame kapag sinindihan natin. So, ito, for example, this one, nagamit na siya. Hindi ko alam kung kita niya. Medyo mataas na siya, right? Mataas na. So, sa wood wick, hindi nyo na kailangan gumamit ng wick trimmer. Pwede nyo na lang siyang kunin. Tapos, ayan na. Natatanggal na yung mga black. Lumiliit siya. Yan. This is the right size. Bago nyo po ilit, or lagyan ulit ng apoy, or sindihan ulit yung scented candles niya. Ito na yung yan yung wood wicks. Kahit wala na kayo wick trimmer, matatanggal nyo siya. Pero, the case is, kapag ganito nakalaki yung scented candles nyo, kailangan nyo ng wick trimmer kasi mahirap siyang kunin sa ilalim. For safety purposes pa din. Pag hindi naman din kasi maganda tignan na sobrang taas na ng flame. The third would be the size of the candle. Don't expect po na kapag ganito yung size ng candles nyo, mag-fill out siya ng buong room. So, depende sa size ng candle, yung kayang i-fill out niya na space sa loob ng room. So, for example, this one, marirecommend ko to kapag like, nag-study lang kayo, merong mga ganyan. Meron ako mga customer na ganyan, na gusto lang nila mag-purchase ng sampler or yung small scented candles. So, I recommend this small bathroom. Sa powder room, kung gagamitin nyo lang naman siya beside you, maaamoy nyo talaga yung scent niya. We have two types to determine yung scent niya. The hot throw and cold throw. Yung cold throw po, yun yung hindi nyo pa nasisindihan, tapos maaamoy nyo na yung scent. Yung hot throw is yung amoy niya kapag sinindihan na yung candles. Minsan ito nilalagay ko lang siya sa area ko na to. Amoy na amoy ko na yung scented candle. But this one, itong isa kong sizes na to, kaya niya mag-fill out ng itong room na to. It's like a 15 to 18 square meter. Siguro makakonsidered mo siya small to medium room. So, this one is coffee. Yung scent din ng scented candle, magbabari siya dun sa pinaka-specific niya na scent. Ano ba ibig ko sabihin? For example na lang, etong sea breeze. Since nature scent kasi siya, hindi siya ganun katapang, kagaya ng, for example, itong birthday cake scent. Mas matapang yung amoy niya, mas maaamoy mo siya agad compare sa sea breeze. Yung sea breeze medyo mild lang yung scent niya. Kahit na parehas lang ng percentage ng fragrance oil or kahit mas mataas yung fragrance oil na ilagay mo dito compare sa mga matatamis na scents,
mas nananaig pa din. Mga mild lang kasi merong matatapang. Prevent tunneling. Meron kasi tayo sa candle na tinatawag na yung candle is para daw siyang may memory. And that is true. So, for example, itong scented candle na to, wala kasi akong sample dito ng tunneling candle. Sinindihan ko siya, then sa first burn, kunwari, sinindihan ko siya for about an hour, pero hindi niya pa na-reach yung pinaka-corner, yung melt pool, hindi pa na-reach yung pinaka-corner. Yun yung natunaw na wax, yun yung tinatawag na melt pool. Kunwari, hanggang dito lang siya. Yun na yung maaalala niya. Hanggang sa pagbaba mo, pagka sinindihan mo siya ng pangalawang beses, yun lang yung masisindihan sa kanya. So, sayang yung wax na hindi niya na. So, gets naman. Lagi na lang ako ng picture dito na sample ng tunneling candle. May mga times na nangyayari talaga siya, lalo kung maliit lang yung wick, hindi siya compatible dun sa diameter ng scented candle. Hindi niya talaga marireach yung melt pool, magkakaroon talaga ng tunneling. Meron talagang gumagamit ng scented candle na pagkasindi, naantay na maubos lahat. Hindi siya basta-basta mauubos. Siguro yung ganito, abutin to ng 3 araw, 2.5 days, kung hindi mo siya papatayin. Ganun siya katagal maubos. Etong maliit, nagtatagal to for 1.5 day kung hindi mo siya papatayin or isang buong araw. Walang patayan. Mas magtatagal yung candle pag pinapatay mo siya, then patitigasin mo ulit siya, yung wax na natunaw. Tapos, ititrim mo yung wick, then sisindihan mo ulit siya pag kailangan mo siyang gamitin. Paano ako mag-explain, guys? Please bear with me. Ayun, for safety purposes, much better po na sindihan natin or gamitin lang natin yung candle natin for at least 2 to 4 hours only per session, kung ilang beses mo siya ginagamit per day. Kasi sobrang mag-iinit din yung vessel nyo kung nakasindi lang siya all day long. Naman natin siya mababantayan kung buong araw natin siya sisindihan. Don't blow your candle like a birthday cake. Pag binulo ko siya ng parang birthday candle, yung usok niya, grabe. 'Di ba? So, ang recommend, i-dip nyo lang yung may apoy. Gumamit kayo ng mahaba na ganito. Merong ganun eh. I-dip nyo lang siya dun sa wax. Tapos mamamatay na siya. Or gagamit kayo parang may maliit na bell, pantanggal ng fire sa scented candle para hindi siya masyado mausok. Ito is scent for of pumpkin spice. Ang bango niya. Grabe. Favorite ko na yan. Since wala naman tayong fall season dito sa atin, so experience na natin siya sa kandila. Kung ayaw niyo ng fire, gusto niyo gumamit ng scented candle, bumili kayo ng candle warmer. Kaya kung hindi naman masyado yung heat or light na gagamitin niyo sa candle warmer, wala kasi akong sample dito. Hindi rin siya ganun kabango. Gets nyo? Kasi yung scent ng scented candle, lumalabas yung pinaka-scent niya kapag naiinitan siya. So, depende sa init. Ito pa. For example, gagamit kayo ng ganito, since I said na recommended siya, or ako marirecommend ko siya sa small bathroom, shower room. Don't expect din na pag mabaho yung bathroom, huwag ka mag-expect na ma-overcome niya yung odor nung place. Kasi, scented candle lang siya. So, technically, nakakadagdag lang siya ng scent dun sa place or sa space na paglalagyan mo ng scented candle. So, linis-linis din pag may time. Bago gumamit ng scented candle, di ba? Para hindi rin sayang yung scented candle natin. Next would be, kung natural yung mga gamit na ingredients sa scented candle, for example, sa wax. Starting sa wax, sa wick, sa essential oil kasi, compare sa pure fragrance oil, mas mabango yung fragrance oil or mas matapang, mas strong yung scent ng fragrance oil compared sa essential oil since it mas natural yung essential oil. It is not guaranteed that the scent is strong. Gets. Ang gamit ko dito is coconut wax. So, isa yun sa mga expensive waxes na mabibili mo. Sometimes, may moisture siya. Ano yung reason kung bakit may moisture? Hindi naghalo mabuti yung fragrance oil dun sa wax or sobra yung fragrance oil mo. And the third would be, ito yung na-experience ko. Nagmamoist siya dahil I'm using coconut wax. And that is okay. The performance will not be affected. It's still the same kahit na mag-moist siya or hindi. That is because of the temperature. Especially kung ibabiyahe mo siya, i-deliver pa siya sa medyo malayong lugar, expect na sometimes may moist yung ibabaw.
So, dapat tiwala kayo dun sa candle maker or sa brand ng scented candles na pagbibilhan nyo. And the last would be, not all the scented candles po is pet friendly, and I'm not expert to that. It's still better to consult your dog's vet and ask if you can use scented candle inside your home, lalo kung nandun din, kung may dog kayo. Eto guys, niretake ko na lang. Nakalimutan ko kasi. This is very important. Huwag po tayo mag-expect din pala na pagkalit natin ng scented candles, maaamoy mo na agad yung scent. So, di ba kanina na-mention ko na meron tayong 2 types of wicks? Isang wood wick at saka isang cotton wick. So, the reason that I use wood wick, mas mabilis mong maaamoy yung scent niya sa wood wick. Pagkasindi mo, you'll just need to wait for 5 to 10 minutes, maaamoy mo na yung scent. Sometimes, it takes longer as 15 to 20 minutes bago mo mas maamoy yung scent ng scented candle. Ganun siya katagal. So, for cotton wick, mas matagal to. Sometimes, 30 to 1 hour. Yun lang naman. Sana nakatulong yung tips or other recommendations ko kung first time yung bibili ng scented candles or kung matagal na kayong gumagamit ng scented candles pero hindi nyo alam yung mga ganitong bagay or lagi nyo na-experience yung tunneling or dun sa scent na binibili nyo, lagi na lang hindi siya maamoy compared sa ibang scent. I hope this video helps you a lot. Siguro tuturuan ko kayo on how to make scented candles. Dun sa iba na gusto kong gumawa ng sarili nilang scented candles or mag-business ng scented candles, I can make a tutorial for that. And then, I can make a tutorial then for the computation kung paano ba gumawa ng scented candles. So, it's a lot of science and a little bit of math. And also guys, don't forget to like my Facebook page, Instagram page, and TikTok page. Thank you in advance. And by the first week of October, mamimigay po ako ng tatlong small scented candles sa mga new subscriber or new followers ko sa social media account. So, mamimili ako. Thank you so much for watching. Bye!